May isang babaeng walang hinihiling, kundi ang kaligayahan ng kanyang mga anak. May isang lalaking pumasok sa buhay nila at naging haligi kahit walang obligasyon. May mga batang lumaki na magkasama, nagdamayan at nagtulungan sa gitna ng kahirapan. Ito ang pamilya na hindi nakikita sa TV, ang pamilya na hindi binabalita sa dyaryo, ang pamilya na nasa likod ng pangalang Pacquiao pero hindi dahil sa fame, kundi dahil sa pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Si Joanna Rose Bacosa, si Sultan Ramirdino at ang mga kapatid ni Eman. Ito ang mga taong nag-sacrifice ng lahat para sa isang batang may dalang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Pero ang tanong, paano nga ba nila ginawa? Ano ang mga sakripisyong hindi natin nakikita? At bakit ang pamilyang ito mas malakas pa kaysa kahit anong celebrity family na nakikita natin sa social media? Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, gusto kong malaman ninyo kung saan kayo nanunood ngayon. Sulat niyo sa comments kung taga saan kayo. Taga Manila, Cebu, Davao, o baka naman nasa ibang bansa na kayo pero Pinoy pa rin ang puso. Alam kong marami sa inyo ang may sariling kwento tungkol sa pamilya. Yung mga nanay na nagtrabaho sa ibang bansa, yung mga tatay na hindi biological pero mas naging tatay pa. Yung mga kapatid na naging sandigan sa hirap at ginhawa. At yan ang kwento na gusto kong ibahagi ngayon. Hindi tungkol sa boxing, hindi tungkol sa championships, kundi tungkol sa pag-ibig ng isang ina na nagtrabaho sa Japan kahit alam niyang maiiwan niya ang mga anak niya. Tungkol sa dedikasyon ng isang lalaking tinanggap ang responsibilidad kahit hindi niya obligasyon. Tungkol sa brotherhood na nabuo sa gitna ng pagsubok. Ito ang tunay na kwento ng pamilya Bacosa. Nagsimula ang lahat kay Joanna Rose Bacosa. Hindi siya simpleng ina lang. Siya ang pundasyon, ang mismong foundation ng buong tahanan. Noong una, wala silang pera. Walang garantiya ng kinabukasan. Pero kahit ganon ang ginawa ni Joanna, tinuruan niya ang kanyang mga anak ng values na mas mahalaga kaysa ginto. Faith, discipline, love, responsibility. Hindi lang panturo-turo. Totoo, ramdam mo sa bawat kilos niya bilang ina. Isipin mo yung sitwasyon niya. Mag-isa siyang nag-alaga ng mga bata. Walang tulong mula sa biological father. Walang financial support na galing sa kahit sino. Lahat ng gastos, lahat ng pangangailangan, siya ang nag-shoulder. At paano niya ginawa yun? Simple lang. Nagtrabaho siya, nag-sacrifice siya. Iniwan niya ang comfort zone niya. Pumunta siya sa Japan, isang bansang hindi niya pamilyar, isang kultura na hindi niya kilala, isang wika na hindi niya maintindihan, para lang makakuha ng trabaho na may mas malaking kita. Para lang siguruhing may pambili ng bigas ang mga anak niya. Para lang siguruhing may pambayad sa tuition. Para lang siguruhing kahit papaano may kinabukasan ang kanyang mga bata. Ang sakit nun para sa isang ina. Isipin mo, araw-araw kang gising sa Japan, nagtitrabaho ka, pagod na pagod ka, pero hindi mo kasama ang mga anak mo. Hindi mo sila nakikita kumain. Hindi mo sila natutulugan. Hindi mo sila nayayakap kapag may problema sila. Lahat ng yan sacrifice ni Joanna. Pero ginawa niya. Kasi yan ang responsibility niya bilang ina. Yan ang mission niya. Protektahan ang kanyang mga anak. Bigyan sila ng better life. Bigyan sila ng opportunities na hindi niya naranasan. At yan ang ginawa niya. Walang reklamo. Walang hinihinging kapalit. Pure sacrifice lang. Pure love lang. At yung sacrifice na yan, hindi basta-basta. Imagine mo yung pain na nararamdaman niya every single day. Yung pag-miss niya sa mga anak niya. Yung pagka-guilty niya kasi hindi siya physically present. Yung takot niya na baka mag-grow ang mga bata nang wala siya at baka hindi na sila maging close. Lahat ng fears na yan, ramdam niya. Pero despite lahat ng yan, nagstay pa rin siya sa Japan. Nagtrabaho pa rin siya, nag-sacrifice pa rin siya. Kasi alam niya na yan ang best para sa kanyang mga anak. Alam niya na temporary lang yung pain. Pero yung benefit ng sacrifice niya, lifetime. Kaya ginawa niya. At ngayon, nakikita mo yung result. Yung mga bata nag-graduate, nag-succeed, naging mabubuting tao. Lahat dahil sa sacrifice ni Joanna. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento niya. Kasi si Joanna, hindi lang breadwinner, hindi lang provider. Siya ay spiritual leader din. Ngayon siya ay pastor sa Antipas, North Cotabato. Imagine mo yung transformation na yan, from overseas worker to pastor,
From provider ng material needs to provider ng spiritual guidance, ang laki ng change na yan. At yan ang nagpapakita na si Joanna, hindi ordinary na tao. Siya ay woman of faith, woman of purpose, woman of strength. At yung strength na yan, naipasa niya sa kanyang mga anak. Tinuturuan niya sila na ang buhay hindi lang tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa success, kundi tungkol din sa relationship mo sa Diyos, tungkol din sa values mo, tungkol din sa character mo. At yan ang foundation na binigay niya sa kanyang pamilya. Foundation na hindi matitinag kahit anong bagyo ang dumating. Pero ang tanong, paano niya ginawang strong ang pamilya niya kung mag-isa lang siya? Paano niya na-manage na maging spiritual leader at provider at the same time? May secret ba siya? Ang secret ni Joanna, hindi secret talaga. Kasi pumasok sa buhay niya si Sultan Ramirdino. Ang lalaking ito hindi lang basta boyfriend, hindi lang live-in partner. Siya ang naging tunay na haligi ng tahanan. Siya ang naging father figure na kailangan ng mga bata. Siya ang naging partner ni Joanna sa pag-raise ng pamilya. At ang beauty ng relationship nila built on genuine love and commitment. Hindi dahil sa obligation, hindi dahil sa pressure ng lipunan, kundi dahil sa tunay na pagmamahal at dedication sa isa't isa at sa pamilya. Isipin mo yung situation ni Sultan Dino noong una. Pumasok siya sa buhay ni Joanna knowing na may mga anak na siya, knowing na may complicated past, knowing na may challenges na kailangang harapin. Most men would walk away. Most men would say, ang dami ng baggage, mahirap yan. Pero si Sultan Dino, hindi siya umalis. Tinanggap niya si Joanna, tinanggap niya ang mga bata. At hindi lang tinanggap, minahal pa niya sila bilang sariling pamilya. Ginawa niya silang priority. Ginawa niya silang center ng kanyang mundo. At yan ang dahilan kung bakit ang pamilya nila solid. Kasi ang foundation hindi built on convenience, built on sacrifice and commitment. Ang role ni Sultan Dino sa pamilya hindi joke. Siya ang nag-guide sa mga bata. Siya ang nag-discipline. Siya ang nag-teach ng values. Siya ang nag-show kung paano maging responsible na lalaki, kung paano maging committed sa pamilya, kung paano mag-sacrifice para sa mga mahal mo sa buhay. At lahat ng yan, hindi lang through words, through actions. Araw-araw pinapakita niya sa mga bata kung paano maging tunay na tatay. Hindi yung tatay na nandyan lang kapag may celebration. Hindi yung tatay na nandyan lang kapag may picture taking, kundi yung tatay na nandyan sa bawat araw, sa bawat struggle, sa bawat achievement, sa bawat moment ng buhay. At yung presence na yan, sobrang valuable kasi yan ang nag-shape ng character ng mga bata. Yan ang nag-teach sa kanila ng stability, ng consistency, ng reliability, na may taong maaasahan nila palagi. May taong hindi sila iiwan kahit anong mangyari. May taong mamahalin sila unconditionally at si Sultan Dino ginawa niya yan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya, dahil mahal niya ang pamilya. At yan ang naging example niya sa mga bata, kung paano mag-commit, kung paano magmahal ng totoo, kung paano maging present sa buhay ng mga taong mahalaga sa'yo. Ang partnership ni Joanna at Sultan Dino, hindi perfect. Walang perfect na relationship. Pero ang strong point nila, united sila. Aligned ang values nila. Aligned ang goals nila para sa pamilya. Aligned ang parenting style nila. Kaya kahit may challenges, kahit may difficulties, nag-work sila bilang team. Nag-support sila sa isa't isa. Nag-communicate sila. Nag-adjust sila. At yan ang naging foundation ng solid family structure nila. Pero ang tanong, paano naman ang mga bata? Paano nila tinanggap si Sultan Dino? Paano sila nag-adjust sa new family dynamic? Ang mga bata, natural lang na may adjustment period. May mga tanong, may mga doubts, sino ba itong Papa Sultan? Paano siya magiging parte ng pamilya namin? Paano kung hindi kami mag-match? Lahat ng fears na yan, normal. Pero ang ginawa ni Sultan Dino, simple lang. Nag-show siya ng consistency. Nag-show siya ng genuine care, hindi siya nag-force, hindi siya nag-demand ng respect, kundi hinayaan niyang natural na dumating yung relationship. At yan ang nag-work kasi nakita ng mga bata na totoo siya, na hindi siya plastic, na hindi siya nandyan lang for show, kundi nandyan siya dahil mahal niya ang kanilang nanay at mahal niya rin sila. At dahan-dahan,
nag-build ang trust, nag-build ang bond, nag-build ang relationship, at naging solid. Yung mga kapatid, sina Jexter at yung bunso na 14 months old lang, lumaki na sabay-sabay. Lumaki na nagtutulungan. Lumaki na nagsusuportahan. Hindi yung typical na magkakapatid na nag-aaway palagi. Hindi yung competitive in a toxic way, kundi supportive, caring, protective sa isa't isa. At yan ang naging strength ng buong family unit kasi united sila. Walang divided loyalties, walang favoritism, pantay-pantay lahat. Pantay-pantay ang treatment, pantay-pantay ang love, pantay-pantay ang opportunities. At yan ang naging foundation ng healthy family dynamic nila. Sa bahay nila, walang special treatment para kahit kanino. Lahat kailangan mag-contribute. Lahat kailangan mag-help sa household chores. Lahat kailangan mag-aral ng mabuti. Lahat kailangan sumunod sa rules ng bahay. Walang exemption, walang excuse. At yan ang nag-teach sa mga bata ng discipline, ng responsibility, ng accountability, na hindi dahil may sikat na biological father ka, ibang treatment ka na. Hindi. Pantay-pantay pa rin. Kasi sa family walang hierarchy based on external factors. Lahat pantay-pantay. Ang dynamics ng mga kapatid sobrang healthy. Kapag may problema si Jexter, nandyan ang buong family para tumulong. Kapag may achievement ang bunso, nandyan ang lahat para mag-celebrate. Kapag may kailangan si Eman, nandyan ang mga kapatid niya para suportahan siya. Walang inggitan, walang competition in a negative way. Pure support lang, pure love lang, pure care para sa isa't isa. At yan ang beauty ng brotherhood and siblinghood na nabuo nila. Hindi dahil pinilit, kundi dahil natural na nag-develop through shared experiences, shared struggles, shared victories. Imagine mo yung childhood nila, yung pagkain nila na sabay-sabay, yung paglalaro nila sa labas, yung pag-aaral nila na magkakasama, yung pagtulong nila sa isa't isa sa homework, yung pag-comfort nila sa isa't isa kapag may problema. Lahat ng ordinary moments na yan, nag-build ng extraordinary bond. Nag-build ng solid foundation ng relationship na hindi madaling masira kasi built on genuine care and shared history. Pero ang sikreto ng strong bond nila, hindi lang yung good times, kundi yung shared struggles din. Yung shared struggles nila, hindi simple. Unang-una yung financial situation nila noong una. Walang extra, walang luho. Lahat ng pera, budgeted. Lahat ng gastos, calculated. Kaya ang mga bata natuto ng maaga kung paano mag-appreciate ng bawat bagay, kung paano hindi mag-demand ng kung ano-ano, kung paano maging content sa kung ano meron sila, hindi dahil deprived sila, kundi dahil tinuturuan sila ni Joanna at ni Sultan Dino ng values, na ang buhay hindi tungkol sa material things, kundi tungkol sa relationships, tungkol sa family, tungkol sa pag-ibig. Pangalawa, yung adjustment nila sa Japan. Imagine mo, buong pamilya, lumipat sa ibang bansa. Different culture, different language, different system. Lahat bago, lahat scary. Pero ginawa nila kasi yan ang decision ni Joanna para sa better future nila. At kahit mahirap, nag-adjust sila, nag-support sila sa isa't isa. Yung mga kapatid, nagtulungan sa school, nag-translate for each other, nag-share ng notes, nag-help sa homework kasi alam nila na sila lang ang meron nila. Walang ibang magtutulungan sa kanila kundi sila mismo. At yan ang nag-strengthen ng bond nila. Yung shared experience ng pagiging baguhan sa ibang bansa, yung shared struggle ng pag-adjust sa new environment, yung shared victories ng bawat small achievement, like makakaintindi ng Japanese word o makakuha ng passing grade sa exam. Lahat ng yan, nag-connect sa kanila, nag-bind sa kanila. Nag-solidify ng relationship nila bilang magkakapatid. Pangatlo yung absence ni Joanna. Oo, nandoon sila sa Japan kasama niya, pero may mga times na kailangan niyang mag-work ng mahabang oras. May mga times na umuwi siya ng late. May mga times na hindi niya sila makasama dahil pagod siya. At yung absence na yan kahit temporary ramdam ng mga bata. Kaya ang ginawa nila, nag-rely sila sa isa't isa. Yung mga mas matanda, nag-alaga ng mas bata. Yung mas matatag, nag-support ng mas mahina. Yung mas brave, nag-protect ng mas takutin. At yan ang nag-create ng interdependence na healthy, hindi yung dependent sa magulang lang,
kundi dependent din sa isa't isa bilang siblings. At yan ang naging preparation nila para sa adulthood, para sa independence, para sa responsibility. Kasi natuto silang mag-rely sa sarili nila at sa isa't isa, hindi lang lagi sa parents. Pero despite lahat ng struggles na yan, may isang bagay na consistent, ang presence ng faith sa kanilang tahanan. Faith. Yan ang core ng parenting style ni Joanna. Hindi lang siya nagtuturo ng academics, hindi lang siya nag-provide ng material needs, nagtuturo din siya ng spiritual values. Nagtuturo siya kung paano maging mabuting tao, kung paano magpasalamat, kung paano manalangin, kung paano magtiwala sa Diyos kahit mahirap ang sitwasyon. Bawat umaga sa bahay nila, nagsisimula sa prayer. Bawat meal, may blessing. Bawat problema, may family prayer. Hindi dahil religious fanatics sila, kundi dahil naniniwala sila na ang faith, importante, na ang relationship mo sa Diyos, foundation ng lahat, na kung meron kang strong spiritual life, kahit anong problema ang dumating, kaya mo. At yan ang tinuro ni Joanna sa kanyang mga anak. Naalala mo ba yung sinabi ko na pastor na si Joanna ngayon? Hindi yan overnight transformation. Hindi yan dahil lang bigla siyang nag-decide na mag-ministry. Yan ay result ng years of personal spiritual journey. Years ng pag-study ng Word of God. Years ng personal relationship with Christ. Years ng pagpapakumbaba at pag-serve sa community. At yung journey na yan, nakita ng mga bata. Nakita nila kung paano si Joanna, from being an ordinary mother, naging spiritual leader. From being someone na nag-struggle financially, naging someone na spiritually wealthy. From being someone na uncertain about the future, naging someone na secured sa promises ng Diyos. At yung transformation na yan, nag-inspire sa kanila. Nag-show sa kanila na kahit sino ka, kahit saan ka galing, may calling ka, may purpose ka, may mission ka sa buhay. At yan ang mindset na tinuro ni Joanna sa kanyang mga anak, na ang buhay hindi random. May purpose, may direction, may meaning. Kaya kahit na may challenges, may struggles, may difficulties, hindi sila nawawalan ng hope. Kasi alam nila na may God na gumagabay sa kanila. May God na nag-provide para sa kanila. May God na nag-protect sa kanila. At yung faith na yan naging anchor ng buong pamilya. Yung ministry ni Joanna sa Antipas, North Cotabato, hindi simple. Malaki ang responsibility ng pagiging pastor. Kailangan mo mag-lead ng congregation. Kailangan mo mag-preach. Kailangan mo mag-counsel. Kailangan mo maging example. Kailangan mo maging spiritual guide ng maraming tao. At lahat ng yan, ginagawa ni Joanna. Hindi dahil obligation lang, kundi dahil calling niya, dahil passion niya, dahil mission niya na mag-spread ng gospel at mag-help sa mga taong nangangailangan ng spiritual guidance. At yung dedication na yan sa ministry, nakikita ng kanyang mga anak. Nakikita nila kung paano si Joanna nag-sacrifice ng time para sa ministry. Nag-sacrifice ng comfort para mag-serve. Nag-sacrifice ng personal wants para ma-prioritize yung calling niya. At yan ang naging example nila. Yan ang naging model nila ng kung ano ang true service, kung ano ang true dedication, kung ano ang true commitment sa something bigger than yourself. Pero ang tanong, paano naman ang relationship between Joanna at Sultan Dino in terms of spiritual life? Paano nila na-maintain ang unity sa spiritual aspect ng parenting? Ang partnership ni na Joanna at Sultan Dino sa spiritual aspect sobrang solid. Pareho silang committed sa faith. Pareho silang believers. Pareho silang nag-prioritize ng spiritual growth ng pamilya. Kaya sa bahay nila, hindi lang si Joanna ang spiritual leader. Si Sultan Dino din, active participant. Siya ang nag-lead ng family devotions minsan. Siya ang nag-pray para sa pamilya. Siya ang nag-remind sa mga bata na mag-attend ng church. Siya ang nag-model ng Christian living through his actions. At yan ang beauty ng partnership nila. Hindi one-sided. Hindi yung si Joanna lang ang spiritual, pero si Sultan Dino indifferent. Kundi pareho silang committed. Pareho silang dedicated. Pareho silang nag-i-effort na maging spiritual leaders ng pamilya. At yung unity na yan sa spiritual aspect, nag-reflect sa buong family dynamic. Kasi ang mga bata nakikita nila na consistent ang message, consistent ang values, consistent ang priorities. Whether si Joanna ang nag-teach o si Sultan Dino, same lang ang message. Love God, love others,
Be honest, be kind, be responsible, work hard, stay humble. Lahat ng yan, consistent. At yung consistency na yan, nag-reinforce sa utak ng mga bata na ito ang tama. Ito ang dapat sundin. Ito ang dapat gawin. Walang confusion, walang contradiction, pure, consistent spiritual guidance. Ang impact ng spiritual foundation na to sa mga bata, hindi measurable. Hindi mo makikita sa grades nila sa school, hindi mo makikita sa achievements nila sa sports, pero makikita mo sa character nila. Sa kung paano sila nag-treat ng ibang tao, sa kung paano sila nag-respond sa challenges, sa kung paano sila nag-handle ng success, sa kung paano sila nananatiling grounded despite ng external pressures. Lahat yan reflection ng spiritual foundation na binigay ng kanilang magulang. At yan ang legacy ni Joanna at Sultan Dino. Hindi lang material inheritance, kundi spiritual inheritance, yung values, yung faith, yung character. Yan ang tunay na treasure na iniwan nila sa kanilang mga anak. Treasure na hindi mananakaw ng kahit sino. Treasure na hindi mawawala kahit anong mangyari. Treasure na mag-guide sa mga bata throughout their lives. At yan ang proof na ang true wealth hindi measured in money. Measured in values, measured in relationships, measured in faith, measured in character. Pero ang question ngayon, sa practical side ng buhay, paano naman nila na-manage ang everyday challenges bilang pamilya? Ang everyday life ng pamilya, hindi drama, hindi puro emotional moments, kundi practical din. May mga routines, may mga responsibilities, may mga systems na kailangan i-follow. At dito makikita yung organizational skills ni Joanna at Sultan Dino. Una ang household management. Si Joanna, kahit pastor, hindi siya nag-neglect ng duties niya bilang homemaker. Nag-ensure pa rin siya na yung bahay, organized, na yung meals, nutritious, na yung environment, conducive for learning and growing. Pero hindi niya ginagawa mag-isa. Involve ang lahat. May assigned tasks ang bawat isa. May responsibilities ang bawat family member. At kailangan i-fulfill yung responsibilities. Walang excuse. At yan ang nag-teach sa mga bata ng discipline, ng accountability, ng time management. Kasi kailangan nila i-balance ang school, ang household chores, ang personal time, at ang family time. Pangalawa, ang financial management. Alam natin na hindi mayaman ang pamilya. But they manage their resources well. May budget, may priorities, may savings, may clear distinction between needs and wants. At tinuturuan nila ang mga bata ng financial literacy, hindi through formal classes, kundi through actual practice. Pinapakita nila kung paano mag-budget, kung paano mag-save, kung paano mag-decide ng wise purchases, kung paano mag-prioritize ng expenses. At yan ang life skills na sobrang valuable kasi maraming adults ngayon hindi marunong mag-manage ng finances, hindi marunong mag-budget, hindi marunong mag-save. Pero ang mga bata sa pamilya na to, maaga pa lang, natututo na. Pangatlo, ang emotional management. Sa pamilya, normal na may mga disagreements, may mga conflicts, may mga moments na hindi aligned ang gusto ng lahat. Pero ang sistema nila, communication. Hindi yung itatago ang feelings, hindi yung mag-aaway ng walang resolution, kundi mag-uusap, mag-i-express ng feelings in a respectful way, mag-i-listen sa perspective ng iba, at mag-isik ng solution na acceptable sa lahat. At yan ang nag-teach sa mga bata ng conflict resolution skills, ng communication skills, ng empathy, ng ability to see things from different perspectives. Skills na sobrang importante sa adult life. Pang-apat, ang social management. Ang pamilya hindi isolated. Hindi sila namumuhay na parang wala ng ibang tao sa mundo. Involved sila sa community. Involved sila sa church. Involved sila sa school. May social connections. May friendships. May support network outside the immediate family. At yan ang nag-expand ng worldview ng mga bata. Na-expose sila sa different perspectives. Na-expose sila sa different people. Na-expose sila sa different situations. At yan ang nag-help sa kanila na maging well-rounded individuals. Hindi yung narrow-minded, hindi yung judgmental, kundi open, understanding, accepting ng diversity. But despite ng lahat ng systems and structures na yan,
may isang bagay na consistent. Ang unconditional love na foundation ng lahat. Ang unconditional love na yan, hindi just words. Action. Bawat araw, pinapakita ni Joanna sa kanyang mga anak na mahal niya sila. Hindi dahil perfect sila, hindi dahil nag-achieve sila ng something great, kundi dahil anak niya sila. Period. Walang conditions, walang requirements, pure love lang. At yan ang nag-create ng secure attachment sa mga bata. Kasi alam nila na kahit anong mangyari, mahal pa rin sila ng nanay nila. Kahit mag-fail sila, mahal pa rin sila. Kahit mag-make sila ng mistakes, mahal pa rin sila. Kahit maging disappointing ang results, mahal pa rin sila. Walang conditions. At yan ang nag-give sa kanila ng confidence, ng security, ng feeling na safe sila, na protected sila, na valued sila. Same thing with Sultan Dino. Yung love niya sa mga bata, unconditional. Hindi niya sinasabi, mahal kita kasi anak ka ng girlfriend ko kaya obligado ako. Hindi. Mahal niya sila kasi mahal niya sila. Simple as that. At yung love na yan nafe-feel ng mga bata. Nafe-feel nila na hindi sila burden kay Papa Sultan. Nafe-feel nila na welcome sila, na accepted sila, na loved sila. At yan ang nag-solidify ng bond nila. Ang love between the siblings din, unconditional. Hindi yung may favoritism. Hindi yung mas mahal yung isa kasi mas matalino. Hindi yung mas special yung isa kasi mas achiever. Kundi pantay-pantay. Mahal ang lahat. Valued ang lahat. Important ang lahat. At yan ang nag-create ng healthy sibling dynamics. Walang inggitan. Walang competition in a toxic way. Pure support and love lang para sa isa't isa. Pero ang tanong, sa mundong puno ng judgment at criticism, paano nila na-protect ang mental and emotional health ng mga bata, lalo na considering na may high-profile na surname ang isa sa kanila? Ang approach ni na Joanna at Sultan Dino, protective, pero hindi overprotective. Aware sila na may challenges na kahaharapin ng mga bata dahil sa surname. May mga taong mag-judge, may mga taong magko-compare, may mga taong mag-e-expect ng certain behavior, pero hindi nila sinhelter completely ang mga bata from reality. Instead, tinuruan nila ang mga bata kung paano mag-handle ng criticisms, kung paano mag-respond sa negative comments, kung paano mag-stay grounded despite ng attention. Una, tinuturuan nila ang mga bata na ang opinion ng iba hindi definition ng worth nila, na ang value nila hindi galing sa approval ng iba, kundi galing sa Diyos, galing sa sarili nilang character, galing sa relationships nila with people who truly matter. At yan ang naging shield ng mga bata against negativity. Kasi alam nila na hindi importante kung ano ang sinasabi ng strangers. Importante kung ano ang totoo, kung ano ang reality, kung sino talaga sila. Pangalawa, tinuturuan nila ang mga bata na hindi lahat ng battles dapat labanan. May mga times na better na i-ignore, may mga times na better na magstay silent, may mga times na better na huwag mag-engage, kasi hindi worth it ang energy, hindi worth it ang time, hindi worth it ang emotional investment. At yan ang wisdom na kailangan ng bata para hindi ma-drain ng negativity. Pangatlo, tinuruan nila ang mga bata na mag-focus sa positive, na may mga taong sumusuporta sa kanila, may mga taong naniniwala sa kanila, may mga taong proud sa kanila. At yun ang dapat bigyan ng attention, hindi yung mga negative. Kasi kung saan mo inilalagay ang focus mo, doon lumalaki. Kaya kung puro negative ang pinag-focus mo, doon ka madidepress. Pero kung sa positive ka nag-focus, doon ka mag-thrive. Simple but powerful principle. Pang-apat, tinuruan nila ang mga bata na ang family nila, safe space. Na kahit ano pang mangyari sa labas, sa loob ng bahay, protected sila, loved sila, valued sila, at pwede nilang i-share ang feelings nila without judgment. At yan ang naging anchor ng mga bata. Kasi alam nila na may lugar silang babalikan, may lugar kung saan tanggap sila. May lugar kung saan hindi sila kailangan mag-pretend, kundi pwede silang maging themselves, completely, fully, without reservations. But ang pinakamagandang bagay sa lahat ng ito, ang legacy na binubuo ni Joanna at Sultan Dino. Ang legacy na yan, hindi material, hindi monetary, kundi legacy ng values, legacy ng character, legacy ng faith, legacy ng love. Ngayon, ang pamilya nasa better place na.
Hindi dahil naging mayaman sila, hindi dahil naging sikat, kundi dahil nagstay sila together, nag-support sila sa isa't isa, nag-sacrifice sila para sa isa't isa, at nag-build sila ng foundation na solid, foundation na hindi masisira ng kahit anong bagyo, foundation na tumatagal, foundation na matibay. Si Joanna, patuloy na nagsiserve bilang pastor, patuloy na nag-spread ng gospel, patuloy na nag-i-inspire ng maraming tao through her testimony, through her life, through her ministry, at yung impact niya hindi lang sa sariling pamilya, kundi sa buong community. Maraming tao ang na-inspire ng story niya. Maraming tao ang nakakuha ng hope dahil sa kanya. Maraming tao ang nag-decide na mag-change ng buhay dahil sa influence niya. At yan ang true success, hindi measured by wealth, kundi measured by impact, by influence, by lives changed. Si Sultan Dino, patuloy pa rin na supportive father and husband. Patuloy pa rin na present sa buhay ng mga bata. Patuloy pa rin na nag-guide, nag-a-advise, nag-i-encourage. At yung presence niya, sobrang valuable. Kasi maraming bata ang lumalaki ngayon na walang father figure, walang male role model, walang lalaking mag-guide sa kanila. But ang mga bata sa pamilyang to, blessed, kasi may Papa Sultan, may lalaking nag-model kung paano maging responsible, kung paano maging committed, kung paano maging loving husband and father. Ang mga kapatid, nag-grow pa rin together. May kanya-kanyang dreams, may kanya-kanyang goals, may kanya-kanyang paths, pero connected pa rin, supportive pa rin sa isa't isa. Nagsi-celebrate pa rin ng achievements ng isa't isa, nagko-comfort pa rin sa isa't isa during difficult times. At yan ang beauty ng brotherhood and sisterhood, hindi lang habang bata, kundi lifetime, forever, unconditional. Pero ang tanong na laging nakabitin, ano ang message ng story na to para sa atin? Ano ang lesson na pwede nating matutunan? Ang lesson ng story na to, simple pero powerful. Una, ang family hindi defined by blood, defined by love, by commitment, by sacrifice, by presence. Maraming tao ang nag-a-assume na para maging complete ang family, kailangan may biological father and mother. Kailangan traditional setup, but the reality, hindi ganyan. Ang family, pwedeng may different compositions, pwedeng may stepdads, pwedeng may stepmoms, pwedeng blended. Pero ang importante may love, may support, may commitment, at yan ang nakita natin sa family ni Joanna. Kahit hindi traditional ang setup, solid. Kahit may complications, nag-work, kasi built on the right foundation. Pangalawa, ang sacrifice ng magulang. Hindi dapat baliwalain. Maraming nanay at tatay ang nag-sacrifice ng malaki para sa anak nila. Nagtrabaho sa ibang bansa, nag-iipon, nagtipid, naggawa ng lahat para bigyan ng better life ang anak. At yung sacrifice na yan dapat recognized, dapat appreciated, dapat valued. Kasi hindi madali, hindi simple, hindi basta-basta. Pangatlo, ang presence, mas importante kaysa presence. Maraming magulang ang nag-a-assume na basta mag-provide sila financially, okay na. Pero ang reality, ang bata, kailangan ng presence, kailangan ng time, kailangan ng attention, kailangan ng emotional connection. At yan ang ginawa ni na Joanna at Sultan Dino. Despite ng busy schedules, nag-make sila ng time para sa mga bata. Nag-prioritize sila ng quality time. Nag-create sila ng memories. At yan ang mas valuable kaysa kahit gaano kadaming pera. Pang-apat, ang values, mas importante kaysa achievements. Maraming magulang ang sobrang focused sa achievements ng anak. Dapat honor student, dapat achiever, dapat may medals, pero si Joanna at Sultan Dino mas focused sa values, mas focused sa character, mas focused sa faith, kasi alam nila na ang achievements temporary, pwedeng mawala, pero ang values, permanent, lifetime, at yan ang tunay na treasure. Panglima, ang unconditional love, powerful. Maraming tao ang lumalaki na may conditional love. Mahal ka kasi nag-achieve ka. Mahal ka kasi maganda ka. Mahal ka kasi matalino ka. But with Joanna's family, unconditional. Mahal ang bata kahit ano pa. Kahit may mga failures, kahit may mga mistakes, kahit hindi perpekto. At yan ang nag-create ng secure individuals, ng confident individuals, ng emotionally healthy individuals.
At yan ang message ng story na to, na possible ang happy family. Possible ang solid foundation. Possible ang unconditional love. Basta willing kang mag-sacrifice, willing kang mag-commit, willing kang mag-love without conditions. At yan ang legacy ni Joanna Rose Bacosa at Sultan Ramir Dino. Legacy ng pag-ibig, legacy ng sakripisyo, legacy ng dedikasyon. At ang legacy na yan patuloy na namumuhay sa kanilang mga anak at sa lahat ng taong na-inspire ng kanilang story. Kaya ang tanong sa'yo, ano ang legacy na gusto mong iwanan? Ano ang foundation na binubuo mo ngayon para sa pamilya mo? At handa ka bang mag-sacrifice para sa mga taong mahal mo? Yan ang mga tanong na kailangan nating sagutin ngayon.